Good day mga ka-e-bike. Ngayon magpapalit tayo ng bearing. Ito hindi ko na pinakita sa inyo paano pagbukas kasi parehas lang dun sa isang video ko na ginawa kung paano magbukas ng hub motor. Ngayon, usually ganito, ma-encounter nyo yung naiiwan yung bearing dito or may iwan dito sa loob. Mas madali kung ganito sana. Kaso kung wala ang gamit, manual, pukpuk lang. Ito, yung para dito, kailangan ng puller. Nakabili ako online puller. So, kadarating lang. Subukan natin kung paano. Yung isa, yung nasa loob, yung naiwan na ganito, manual, pukpuk lang. Pero ito, gagamitan natin ng puller. Ito kasi order din ako ng para dito pang bunot eh. Kaso wala pa eh. Medyo nahirapan ako maghanap ng maliit lang sana. Pero baka either kung wala ako, magpapagawa na lang, papasadya na lang ako or pamomodify ko na lang ito na maging kabilaan. So, sa ngayon, ang gagawin muna natin ito para mabunot. Kasi, pag ganito, mahirap ito manualin eh. Hinalagyan ito ng sapi dito, dalawa. Tapos pupukpukin dito. Kaso minsan nadadamage yung coil. Nadadamage to. Kaya nag-decide ako, mas maganda talaga may puller. Okay, so ito sample na natin. Kadarating lang kasi nitong puller na to eh. So, problema ko naman dito, masyado siya para sa design para sa mahaba masyado to. So hindi mo na masasagad kasi yung thread niya hanggang dito lang. Baka need ko pang bumili ng ganito na full thread para may ilalapit ko ng gusto. Kung maliit yung bubunutin, ganyan lang. So ang gagawin ko na lang, hahawaan ko na lang. So adjust lang natin Mali pa kayo na order ko, yung iba may lock dito eh. Ito wala eh. Testing lang kasi, ito yung pinakamura, ito na kinuha ko kasi baka mamaya hindi ko rin masyado magamit. Sayang naman. Pero mukhang magagahit ko naman to. Gagawin ko lang, papamodify ko na lang siguro to para sa purpose na gusto ko. So, testingin muna natin pagbunot. Ayan, tanggal din sa wakas. Wala, kung naririnig nyo, maingay na. Hindi na smooth, lalo na ito. Ito naman, manual. Gagawin ko rito, papaluin ko lang siya palabas, manual. So, una, tatanggalin nyo muna to oil seal. Susungkit lang to, yun, malambot lang yan, tanggalin. Sungkit lang. Tapos ito, walang kayo nung ganito, malaking ulo. Hindi siya lalulusot doon. Papaluin lang. Ito, may sineta po rito. Sineta po rito lumang battery. Yung so, paluin lang. Ganon.
Tanggal na. So ito nyo, maingay na. Maingay na siya. So palitan natin. Ito ipapalit natin. Kung may gamit, dali lang yan, press. Kung may press sana, madali lang. Kaso wala eh. Ito naman sa kabila. So okay na mga ka-e-bike. Kakabit, ibabalik na natin ulit. So balik lang natin ulit yung tinanggal natin ditong oil seal. I-press lang naman to. Press nyo lang. So okay na. So ibabalik na natin mga ka-e-bike. Ngayon bago natin ibalik, ito ginagawa ko, itong shaft, yung pinaka-axle niya, ayan, ito mapapansin nyo, ayan, may kalawang, kaya hindi agad nabubunot yung bearing. Pinakalawang na eh, kaya nai-stuck yung bearing. Pagtanggal mo dapat ng cover, kasama yan, maluwag naman sana dapat yan eh. Yan o. So ang ginagawa ko dyan, nililiha ko muna bago ibalik para hindi masyadong mahirapan yung bearing pumasok. So gamit lang tayo ulit ng liha, kapiraso lang. So, pansin nyo, may kalawang na agad oh. Tagal ko na binuksan ko na ito, matagal na. Kaya lang dahil nga naiwan yun, hindi ko mabunot-bunot. Tagal dumating nung in-order ko na puller eh. So, bago natin kabit, linisin lang natin ulit.
So katulad nung una, mga kaibay, katulad nung una, sabi ko sa inyo, kung nasaan yung pito, para sa mga 10 na rim ito, meron kasing ibang rim na hindi. Nasa likobila, lalo na yung mga dipedal, jack. Pero ito sa rim na ganito, 10, kung nasaan yung pito, nandoon din, side na yon, itong may brake. So pag kinabit nyo, dapat ito, nandito, hindi pwede kasi pag na ito nabaliktad kasi, kung nasaan kasi yung may brake, doon nakatutok yung ano ang explanation kasi nito, ang explanation nun kasi, mga ka-e-bike, kung nasaan tong may brake, ando doon yung hall sensor. Yung hall sensor na yon, dito siya, nandito siya nakatapat. So tumatama siya rito sa magnet. Nakikita nyo yung magnet, di ba? Pag nandito siya, yung takip nandito, nakaharap dito. So nasa side na to yung hall sensor. Tumatama siya sa magnet. Pag nabaliktad nyo yan, kung mapapansin nyo, merong space. Ito, dito mapupunta yung hall sensor. So hindi siya masyadong tatamaan ng magnet. Kaya hindi niya nasisense, lalabas parang sira yung hall sensor pa rin. Tulad ko naalala nyo, yung huling binuksan ko, lalagay ko na lang yung link. Dito siya nakatapat. Kaya ayaw pa rin umikot yung kahit bagong palit ng sensor. Nagkamali lang siguro yung technician ng pagbalik. Dito niya nakatapat yung dito nakatapat yung hall sensor. So wala, hindi tumatama sa magnet. So kahit yung bago yung transistor niya, lumalabas, parang sira pa rin kasi wala, hindi na-activate ng magnet. Kaya dapat titingnan nyo palagi. So dito, usually sa ganitong 10 inches na rim, andito yung pito, nandiyan din yung may brake. So ganyan ang pagkabit dapat. Tapos ito naman, pag ang pagkabit. Pag nakabit na siya, pag ganon. Okay, so tutornilyo ko lang mga ka-e-bike. Okay, so ayan na po. Kabit na natin mga ka-e-bike. Ingat kayo rito kasi malakas ito. Pagkakabit nito, ingat kayo kasi malakas to. Baka mamaya nakaganyan kayo. Naipit kayo yan, malakas to. Sugat.
So yan, okay na mga ka-e-bike, nabuo na natin. Ngayon, titestingin natin ang sa labas naman, titestingin pa rin natin kasi nabuo na natin para sigurado. Ngayon, isa sa mga issue nito, sa mga issue nitong hub na to, kung saan saan na to kasi ginamit, naputol, yung connector niya wala na. Ayan. So yung wire niya kaputol-putol na. So ang gagawin natin dito mga ka-e-bike, lalagyan natin siya ng connector. Ayan, pakita ko lang sa inyo. Ang original kasi nito, Romay ito Romay Mini Cruise. Yung 3 gulong na e-bike ng Romay, doon ito originally nakakabit. Pag Romay kasi, ganito ang original na connector. Ganito ang original na connector. Hindi siya standard. Ang standard kasi ganito. Ganito ang standard. Ngayon, itong ano natin, itong hub na binuo natin, papalitan ko na siya ng standard. So papalitan na lang natin siya ng standard. Yung 6 na butas. Nakakabili ito sa mga motor shop. Ginagamit ito sa mga ilaw ng motor sa mga gauge, panel gauge ng motor. Ganito ang connector. Ang problema lang, iba ang kulay. Iba ang kulay. Ngayon, tatandaan nyo na lang, since parehas lang naman siya, ang gagawin natin, ito, iaano mo na lang sa kulay. Ang standard kasi ng kulay, ganito ang standard na kulay. Sa ibabaw nitong lock na to, makikita nyo, sa ibabaw na yan, pag nakaharap sa inyo, pula sa kanan, itim sa kaliwa. So, ito yung kapares niya. Ito yung kakabit natin dito. So, pag sinaksak mo siya, ang magiging red, kung ano man yung nakakabit dun sa nabili nyong pang motor, kung ano man yung nakakabit, ang magiging red niya, katulad nito, ang katapat niya is red, orange. Ang blue niya, itong light green. Tapos, sa baba, baliktad. Ngayon, since mayroon namang malapit na kulay, itim, green, tapos yellow, di ba? Ang gagawin ko na lang, bubunutin ko to, pag ililipat-lipat ko lang para magkatapat dyan. Ang maiiba lang naman na kulay, ito yung sa red. Pero mas madali pa rin. Okay, so ganun ang gagawin natin. Pagpapalit-palitin natin, susundan lang natin yung standard, kapalitin natin ang kulay, para maging mas malapit siya. Dahil dyan, kailangan natin na ulit ng mahiwagang panundot. So bubunutin natin lahat ng wire, ititira lang natin ito. Okay. So ayan na, tulad ng binanggit ko sa isang video, ito lang, pag ibabalik nyo na, iangat nyo lang ulit itong pinaka-lock nya para hindi mabunot dun sa socket, sa plug, connector, whatever, kung ano man ang tawag. Okay. Nakapansin nyo, 6 yan. 6 yung butas pero 5 lang yung wire. So, unahin natin yung black. Yung black, pag nakaganito, katabi nung pula, yung black.
So, pag ganyan siya. So, meron na tayong red, saka black. Sa ilalim naman, usually, ang nasa ilalim ng pula, dilaw. Nasa gitna yung green, nasa ilalim ng itim, yung blue. So, wala lang tayo is yung kulay blue. So, meron tayong dilaw sa ilalim ng pula. Tapos green sa gitna. So ito ngayon ang magiging blue natin. So ayan, meron na tayong standard na connector. Napakapares. Green, ito lang yung blue. Wala tayong blue. So tatandaan nyo lang, ito yung blue. Okay? So yun ang ikakabit natin dito. Okay. So meron na tayo pula. Yung orange natin, yun ang pula. Baka magtaka kayo mga ka-e-bike, kung ginagamit ko masking tape or paper tape tawag nila. Para sa akin kasi mas okay to, kasi itong masking tape habang tumatagal lumulutong ito, kumakapit siya lalo. Yung electrical tape sa mga ganitong maliliit lang na tetapan, bumubuka pag nainitan, bumubuka. So far okay naman. Itong ginagamit ko 6 na taon. Actually pagbalik nga nung ibang mga nagpapagawa sa akin, pagbalik buo pa rin yung ano eh. Ito kasi pag tatagalin mo, kailangan mo na punitin. So maliit lang naman. Anyway, ang dumadaan naman dito is 5 volts lang, saka maliit na kuryente lang. Hindi masyadong big deal yan. Baka sa iba sa inyo, questionin nyo, okay lang kung electrical tape ang gagamitin nyo. Sa akin, kumbaga, ito yung nag-work sa akin, okay naman. So itong ginagamit ko. No harm done.
Sabi nga, di ko na rin to hinihinang. Kasi usually, pagka i-combo, kung tawagin, kino-combo, dito ka lang. Yung pagpapalit-palitin mo, habang nagtitest ka, mas madali kaysa bubunutin mo. Yung inilock dito, napuputol din yon. So kung magko-combo ka, pag magpapalit-palit ka ng combination nito, dito lang, tatagalin mo yung tape, temporary, tapean mo lang. Pag nakuha mo na siya, saka mo yan ipipix. Itong dalawang to, hindi naman to kino-combo eh. So nakapix palagi yan. Since kakabit naman nito dun sa kung anong controller, yung magkakabit nito na customer, siya na lang yung magko-combo niyan, or baka standard nito naka-combo na to dun sa ano niya, sa controller niya, so salpak na lang. Importante lang kakabit natin to ng standard, kasi dinala to sa akin ng wala nang ano eh, wala nang connector. Pero sa mga main, sa battery, sa high voltage, hindi ko to ginagamit. Usually electrical tape din, mahaba. Pag nalagyan ko na ng electrical tape, pinapatungan ko na lang nito ng paper tape or masking tape para hindi bumuka yung electrical tape. Ganun lang mga ka-e-bike. Hindi yung tape share lang sa ginagawa ko, kasi aring sa iba sabihin eh, hindi tama yung ginagamit ko. Well, totoo naman, kaya nga may electrical tape kung tawagin eh. Pero ito okay sa akin, gumagana sa experience ko, so ito na lang ginagamit ko. Sa iba hindi gumagana sa kanila or hindi sila pabor, okay lang din, wala namang problema. Then yung blue, so ayan mga ka-e-bike, meron na tayong connector. Halos magkahaba, sing haba rin sila oh. So hindi na magiging problema. So katulad ng sinasabi ko sa inyo, dapat babalutan ko to ng electrical tape dito pag ganun, hanggang dito, para pag kinabit dun sa may ano, para pag kinabit dun sa may ano ng hindi na may rapa ha. Dali lang mga ka-e-bike. So, okay na mga ka-e-bike. Test tayo ulit ngayon. Gamitan natin ulit ng tester. Dun sa hindi pa panood nung paano paggamit nitong multi-tester, meron dyan, ililink ko na lang para malaman nyo rin. Okay?
Okay mga ka-e-bike, ayan. Testingin natin ulit. So makita nyo, may ilaw lahat. Yung mabilis na may ilaw na yan, all sensor yan. Tapos yung sa phase wire susunod. So good na ulit yung hub motor natin. So hanggang sa ulit. Yan na mga ka-e-bike. Okay na to. Pick-upin na ng customer to. Salamat ulit mga ka-e-bike. Like and share na lang. God bless.